Sure ako nabalitaan mo na yung announcement ni Meta last April 29, 2026 about sa Meta Ads AI connectors. So in today's video, ituturo ko sa iyo step by step paano mo nga ba i-connect ang AI at ads account mo gamit ng MCP. MCP stands for Model Context Protocol or in layman's term, bridge. Okay, ibig sabihin siya yung magiging tulay para i-connect mo si AI papunta dun sa Meta Ads account mo. So kung titingnan mo dito sa announcement ni Meta, meron lang siyang pinapahintulutan na tatlong AI as of this moment. Okay, na legal and secure. Okay? So, kung titingnan mo rito, scroll down ka lang. Pag-click mo dyan sa MCP, mareredirect ka dito sa page na to. Yung Manage Ads from AI Agent. Then, scroll down mo lang ulit. Makikita mo na yung tatlo. Okay? Ayan. So, meron tayo rito si ChatGPT, Claude AI, and Perplexity. Now, for us to connect itong isa man sa mga to, kaysa mga AI na to, kailangan natin yung MCP server URL on which ito yon. In short, lahat ng nagko-connect ng AI papunta dun sa ads account nila, ito rin yung gamit na MCP server URL. But, okay, magkakaroon lang yan ng difference pagdating dun sa authentication. So, may encounter natin yan pag pumunta ka dito sa Claude. Okay? Claude AI, sign in ka lang sa Claude AI. If hindi mo pa narinig sa Claude AI, punta ka lang sa Google. Okay? Search mo lang Claude AI. Yan. So, lalabas na yan. The first thing na papagawa niya sa'yo kung hindi mo pa siya nagamit ever, magsa-sign in ka using your Gmail account. Okay? So, sa akin, naka-sign in na ako. The first thing naman na kailangan mong gawin inside Claude AI, pumunta ka rito sa Customize. Okay? Make sure na pupuntahan mo yan. Click mo tong connectors. Tapos, nasa iyo kung gusto mong i-browse. Okay, i-search kung alam mo na. Pero kung titingnan mo, isi-search natin dito si Meta, hindi siya nakikita. Okay, wala tayong nakita. Kahit mag-browse ka, hindi mo rin siya makikita dito. Okay, so try nating mag-browse para mapakita ko lang sa'yo. Yan. So sa dami ng pwede natin i-connect dito, mga partners ni Claude AI, wala dito si Meta. So, paano na? Paano natin i-connect, no? Madali lang siya. Ang gagawin mo, punta ka rito sa plus, okay, plus icon, magko-custom tayo. Okay, custom connector. Now, mapapansin mo, hinahanap na dito yung remote MCP server URL. And na-encounter na natin yun kanina. Okay? Dito sa page na to. Yan. So, all you need to do is i-copy lang to. Okay, eto lang. Copy mo lang yan. Pwede mo ring i-click to, i-right click yan, i-copy, or Control-C or Command-C. Okay, para makopy mo siya. Now, back tayo sa Claude AI. I-paste mo na dyan yung URL. Okay? Sa pag-paste, pinindot ko lang si Command-V kung naka-MacBook ka, and Control-V. Okay, Control-V kung naka-Windows ka naman. Pwede rin naman yung paste. Okay, pag sinearch mo, yan. Right-click and then paste. Pero madali na yung Control-V or Command-V. Now, it's up to you kung ano yung gusto mo ipangalan dito. But sa akin, for the sake of this video, okay, so Meta Ads ilalagay natin. Pwede mo explore yung advanced settings, ganyan. Pero nakita mo, optional naman siya. Alright, so, pwede na tayong mag-add. Okay? Ibig sabihin lang, pag pinindot mo yung add, magdadagdag ka ng custom connector. Kasi nga wala siya dun sa mga partners ni Claude AI, no? Now, makikita mo rito sa screen. Okay lang natin. Ayan, makikita mo na rito, nakakonect na ako. Pero kung gusto ko siyang i-remove, mawawala yan. Okay, so sa'yo, ang gagawin mo, i-connect mo siya. Connect. Hintayin mo lang. Pag i-connect mo, usually merong magpa-pop up. Ayan. So, reconnect Claude to ads, MCP server. This will reestablish your previous settings for this connection. So, kung meron ka ng previous connection na ginawa, mauulit lang yun. Okay? Pwede mong i-edit yung settings if you want. Okay? Which is, makikita mo dito yung ad account na gusto mong i-select. Okay? Kung marami kang ad account
lalabas naman siya usually. And lalabas lang siya dito bukod dun sa list of ad accounts mo kung valid siya. Okay, valid pa siya and wala siyang restriction. Ayan, so ibaback ko lang yan sa settings para diretso reconnect na ako. Yan. Reconnect and then, yun. Makikita mo connected to Meta Ads. Now, hindi pa tayo tapos dyan. Probably, ang nakikita mo sa screen mo, yun nandito pa siya needs approval. O kaya naman nandito sa block. Okay, so, it's up to you if gusto mo itong tools na 44 lahat, i-connect mo na siya sa AI, okay, with dito kay Claude AI. Pag gusto mo yan, punta ka lang dito sa custom, click mo yung always allow. Pag click mo yung always allow, that means, yung 44 tools na yan, kaya ano ba yung mga tools na yan? Ito, activate entity, catalog create, and many more. Okay, so, hindi na natin siya isa-isahin. May explore naman siya, especially kung sinusundan mo yung step natin, no? O kaya naman, kung ayaw mo lahat, itong 44, pwede mo naman siya i-click, and then, needs approval. Or, much better, i-manual mo kung gusto mo lang ng selected. Pero, secured naman to, sabi nga sa'yo ni Meta, no? Secured naman siya based dun sa website announcement nila. Now, what's the next thing to do? Kasi connected na. Diba? Ganun na kadali. Nagawa mo ba? Ayan, so kung nasundan mo siya, pupunta ka na ngayon dito sa chat. Okay, click mo yung new chat. Pag pinindot mo tong plus icon, punta ka dito sa connectors, and you will have it. Connected na yung Meta Ads. Congratulations. Awesome. Wow. Congratulations. So, connected na siya. Pwede mo i-click yung manage connectors. Again, explore mo lang siya para mas marami kang malamang features ni Claude AI, no? Ngayon, ito na exciting part. Okay? Pag connected na ba siya, anong makikita mo? Paano mo siya i-explore, no? Papakita ko rin yan sa'yo dito sa tutorial na to, no? So, the first thing na kailangan mong gawin, i-test siya. Okay? Kailangan mo siyang i-test. Okay? Example, mag-chat ako kay Claude. So, ito yung chat natin kay Claude para malaman natin kung ma-access niya ba talaga niya and connected na ba siya sa ads account natin, no? Yung particular ad account lang na sinelect mo kanina. So, yun lang yung masiset. So, ilalagay ko lang dito, show me all my active ad campaigns and their performance this week. Ang next na ibibigay sa'yo ni Claude AI is ganito. May makikita kang ganyan and nakalagay active this week na range, which is kinukuha niya na yung data dun sa ads account mo, no? Ganyan yung lalabas dyan, Meta Ads MCP connected. Ibig sabihin, successfully connected na siya. Alright, so, kung mapapansin mo dito sa sample natin, show me all my active campaigns and their performance this week. As you can see, naka-active yung status. Ang na-spend is 4,820.50. The impression is 312,400, etc. Okay, so kung napansin mo lahat, andyan dyan yung details ng mga active. So, the summary is here. Ayan, so here's the summary of your 2 active campaigns this week. So, ang summary sale is 4,820. The impression is 312. The clicks is 8,910. The CTR or the click-through rate is 2.85%. So, mataas na to. Compare mo naman sa 1. Ang target talaga natin dito kapag CTR, pataasin mo siya. If umabot ka ng 10, that's good. Okay, maintain mo lang. And the cost per click is 0.54 centavos. And then, ang type ng campaign is brand awareness. Sa Pilipinas lang. The spend is 1,230. That's the second sample campaign natin, no? Dito sa active campaigns na sample lang. Then, 198,000. The clicks is 2,100. The CTR is 1.6. So, goods pa din siya. May chance pa din yan. Then, CPC is 0.59. Okay, so, ito yung maganda. Kay Claude AI, nagsasummary siya. Okay? So, sa summary sale, is performing, okay, may note siya dito, is performing with a 2.85 CTR, well above the typical 1 to 2 points benchmark. Okay, so, goods yan. Sa brand awareness naman, meron kang solid reach but lower engagement. So, want me to dig deeper into
either one. So, dahil dalawa yung campaign na sample, tinatanong ka ngayon ni Claude AI kung ano yung gusto mo munang i-check niya. Pwede naman dalawa. Like, wala namang problema. Kung connect mo yung dalawa, okay lang. Wala tayo dun problema. Now, ang next na gagawin natin dito, pwede mong ipagawa to. Okay? Papagawa natin siya. Post the brand awareness. Okay? Post the brand awareness campaign and increase summer sales daily budget by 20%. Now, ito na ibibigay sa'yo ni Claude AI. Okay? So, una, in-identify niya muna yung ID, of course, dun sa campaign. So, automatic na siyang naghahanap. Okay, so ipopost niya. Successful na yan na nakapost. Yun yung pinapost na natin dito sa prompt na to, no? Nakapost na siya. So, next, the campaign budget. Dahil may pinadagdag ka na 20%, okay, 20%, and then, ang dati mong budget ay 4,820 based dito sa data lang, okay? This is an example, pero kung gusto mo siya itry sa'yo, better din, no? Para mas ma-experience mo siya on hand. Now, 4,820 times 20%, that's 5,784. Do the math. Okay, compute mo rin kung tama yung binigay ni Claude. Alright, so, ang result natin dito, successful. Okay, nadagdag na si 5,784, gawa ng 20% na binigay mong instruction. So, tapos na siya. Ito na yung resulta. So, the brand awareness PH campaign, nakapost na siya. Dito naman sa summer sale, daily budget, nag-add na siya ng 20%. So, the budget change is live immediately. Would you like me to set a spending alert or schedule the brand awareness campaign to resume? Okay, so it's up to you kung gusto mo siyang bigyan pa ng instruction, pero bibigyan pa kita ng another sample. So, dito, nagbigay naman ako ng prompt na, what's my top performing ad creative this month? Okay? So, ang ibinigay niya, ito. Etong code na to, wag mo ito masyadong pansinin kung nalilito ka, mag-base ka lang dito sa text na nasa baba na. Okay? Ito kasi is data calling ni Claude tsaka kay Meta. Okay, yung call mismo ni Meta, through API yan, pero kung nahihirapan ka sa technicalities, usually yung ginawa lang naman natin kanina na kinonect mo si Meta Ads at Claude, yun lang talaga yung gagawin mo. So, yung dalawa na yung mag-i-interact sa isa't isa. Okay? So, may mga nababasa ka pa rin naman dito, may maintindihan ka, pero ito kasi usually code na siya. Okay? Pero kung titingnan mo yung date range, this month, yung sort by, the limit 5, magigets mo naman siya. Lalo na kung matagal ka na rin namang nag-ads, no? The top creative, ayan, kasi ang tanong mo dito sa taas, what's my top performing ad creative this month? Okay? So, yun yung binigay niya. Okay? So, ito yung sagot, yung pinakang sagot, bukod yung nasa code na yan, okay? Yung coding na yan. Your best performing creative this month is carousel, shoes collection. So, the metrics is, ito siya. So, yung metric is the format, nakakategorize pa siya. Imagine that. Diba? Kung dati magmamanual ka lang, especially kung nasa media buying ka, hindi naman to threat na mawawalan ka ng work, no? It's just that you need to adapt. Okay? Kailangan mo rin mag-adapt, kailangan mo siya idagdag. Now, kung magagawa mo siyang idagdag dyan sa skills mo, magagawa mong i-maximize yung bagong features na to, no? Though hindi pa lahat ng ad account right now is meron na nitong MCP o yung tinatawag ni Meta na Ads MCP, hindi pa siya available sa lahat. Hindi pa naro-roll out ni Meta for all ad accounts. May iba na naka-experience na, like for this example na binibigay ko sa'yo, no? Pero may papakita rin ako sa'yo. So, pag hindi naman connected, kung ano yung itsura, ganyan. So, para hindi ka lang mag-worry na bakit iba yung nakikita mo dito sa pinapakita ko sa'yo. Okay? So, babalikan lang natin. Meron siyang pinakitang metrics and value. So, yung format is carousel. The ROAS is 4.2x. Mataas na to. Pero depende sa binibenta mo. Okay? The CTR is 3.4. Mataas na rin to. Nakadepend pa din sa creatives mo. Alright? So, the spend is 2.1. The revenue generated is 8,820. Now, ito yung powerful din.
nababasa na rin talaga ni Claude yung performance mismo ng ads mo, no? So, the 4.2x ROAS is excellent. Yeah, honestly. And I totally agree with this, no? Want me to duplicate this creative into your summer sale campaign or create a LAA? Actually, right now, gumagana pa rin naman si lookalike audience. So, yung LAA na tinatawag natin, no? Despite of having an Andromeda. Okay, kahit meron ng Andromeda, nag-work pa rin ang LAA. Nakadepende na nga lang kung nag-work yung i-duplicate mo, syempre. Okay, i-duplicate mong mga buyers. Usually, dun siya madalas ginagamit. Hopefully, clear sa'yo kung paano mo i-connect si Claude AI at dun sa Meta Ads mo. Pinakita ko na rin sa'yo exactly and step by step kung paano mo malalaman kung connected ba yung Claude and Meta Ads. Okay, kung successfully connected na ba yung dalawa. So, papakita ko lang sa'yo yung example na connected na siya. So, kung pupunta ka dito sa Customize, and then makikita mo dito si Meta, okay, makikita mo yung Meta na nilagay natin as custom connector, nakalagay na siya dyan. Nakalagay na rin na disconnected, which is, ang ibig sabihin ay connected na din siya. Then, kung itatry mo sa new chat, okay, tinuturo ko sa iyo yung paraan paano mo siya ma-check talaga. Kung hindi mo makikita yung tinuro ko sa iyo kanina, eto na yung gagawin mo. Magto-troubleshoot ka na para makita kung connected talaga siya. So, number 1 yung isa na tinuro ko sa iyo. Punta ka lang sa Customize, hanapin mo kung connected. Okay? Then, pangalawa to. Si Add button. Okay, yung button natin dyan. Then, andito siya. Sa connectors. Sa Meta Ads. Ibig sabihin lang, connected siya. So, now, na-check mo ng connected. Pero, may possibility bang kahit sabihin ni Meta or ni Claude na connected na siya? May possibility bang hindi pa rin lumabas yung same data na pinakita ko sa iyo kanina? Yes siya actually, and sa ngayon kasi, ang ginagawa ni Meta, hindi pa nga lahat naro-roll out. Okay, so may mga ad account na hindi accessible pa yon or enabled yung ganong features, which is the Ads MCP. So, kapag ganon, ganito yung makikita mo. I'll just show my screen now. Pakita ko lang siya sa'yo. Para aware ka kung ano yung details na makikita mo dapat. Okay, dahil confidential yung mga account ID and other details dito, tatakpan ko siya. Okay, pero yung pinaka nakikita mo rito sa chats, yun yung makikita mo. So, kung kanina nagbigay ako sa'yo ng sample kung ano yung gagawin mong chat para makita kung connected, okay, which is, pwede mong balikan yun. Okay? I-backward mo lang yung video na to. Now, dito naman sa example na to, kung nakikita mo, merong isang ad account or account ID na nakita si Claude, which is disabled. Okay? Disabled and then na-flag na siya due to unusual activity. Now, the only point here is, hindi na siya mare-resolve. Meaning, hindi na siya kasali dun sa pwede natin makonect through MCP. Okay? So, X na yan. Out of 1 to 3. Dalawa lang yung pwede mong makonect. Pero, eto pa rin yung sad news. Kasi, nakita mo pa rin dito, full access isn't available yet. Isn't available yet. So, it doesn't mean naman na makikita mo na Ads MCP is not yet able yet or enabled yet dun sa ads account mo, hindi ka na magkakaroon nun. Magkakaroon ka pa rin naman nun. Pero, ihintay mo lang si Meta na mabigyan ka ng access. No? Now, eto din, yung last. Okay, yung last ad ID. Meron din na found. Active naman yung ad ID. Pero hindi pa rin enabled yung account. Okay, so this time, hindi pa rin siya enabled. In short, sabi rito ni Claude, I can detect your account, but the full AI-powered ad management is currently limited because your ads MCP hasn't been enabled for your active accounts yet. So, i-check mo na lang daw siya later, okay? Later, kung probably by the next week, the following week, okay? Magkaroon na ng rollout. Kasi continuous naman yung rollout ni Meta. Nasa beta testing pa lang kasi right now yung MCP na in-announce nila. Now, the question here is, bukod dun sa paghihintay mo sa Meta na maging available yung ads MCP mo, maghintay dun sa rollout, wala na bang way? Kasi, paano to yung mga ad account na to kung dalawa yung ad account ID? Kaya yun, dalawa yung account ID na na-detect ni Claude.
Probably sa'yo, ganun din. Dalawa or more than pa. Active yung mga ad account mo. Okay, the account ID. Pero, hindi pa rin enabled. Okay, hindi pa rin available si Ads MCP. Paano gagawin natin doon? Wala na ba? Magmamanual ka na ba? Ganyan. So, the good thing here is, meron akong na-try. Okay, meron akong na-try and it's really work. Okay, kahit hindi mo gawin yung kinonect natin siya, okay, hindi mo kailangan gawin na mag-connect ka dito sa AI na to, but still AI yun. It's not a third party. Actually, alam mo din yun. Pero gagawin ko siyang course. It's a connection na ng Facebook ads plus AI integration. Hindi lang ito yung matututunan mo doon. I will also teach you doon sa course na yon kung paano mo gagamitan yung AI correctly and properly para makapag-generate ka ng creatives mo, image, video, ad copy, headline, the CTA, etc. And also for optimization. Kung interested ka dun sa sinasabi ko sa'yo na course wherein ituturo ko din sa'yo yung pag-connect mo ng ads account mo, pero hindi literal na ganito ka technical. Though madali naman to sundan, pero para dun sa mga non-technicals talaga na tao, syempre iba-iba tayo, hindi nila probably masundan pa to. Dun sa course na gagawin ko, kaya again, gagawin ko pa lang siya. That's why, naglagay lang ako ng link dyan sa description box and sa comment section. Okay, ipipin ko na lang. Yan yung priority list wherein kukuha lang ako ng 20 people, okay, na bibigyan ko ng priority access dun sa course na yon once na ma-launch ko na siya. Okay, so, if interested ka, na gusto mong pumila, okay, gusto mong magpa-queue, pwede mong i-click yung link na yan dyan sa description box. Okay, papangalanan ko na lang siya dyan. Madali mo lang din naman siya makita. And also, you can refer dyan sa comment section. Ipipin ko lang din siya dyan. Once maka-click ka na yan, okay, once maklik mo yan, you will be redirected sa forms. Okay, yung forms na yon is, meron dong nakalagay na pangalan mo. Of course, I need to know what's your name, no? Para alam ko din kung paano kita i-address. Second, na kailangan mo ilagay dyan is your email address. Third is kailangan mo ilagay dyan yung Facebook URL mo. So, para dun sa mga non-techie na gustong ma-access yung course na to at makapila for priority list, okay, pwede ka pumunta dito sa Facebook para alam mo lang paano kukunin yung Facebook URL, no? Punta ka lang sa account mo. Facebook, then account. Yan na yun. Kung ano yung link na makikita mo dyan. Next, kailangan yung name mo. Full name yun. And yun legit dapat hindi yung naka-Japanese, naka-Chinese. So, hindi kita masasabihan talaga kung paano kita i-address kung naka-Japanese ka. Hindi ko alam magbasa nun. Okay, so, halimbawa, ang pangalan mo is Jana. So, lagay mo Jana. Diba? Yung buong pangalan. Now, ba't ko hinihingi yung Facebook URL na profile? Okay, Facebook URL profile and yung email mo, simple because madali kitang masasabihan kung ready to launch na yung course na yun. Okay, pwede kitang notify sa email and I can also notify you via Facebook Messenger. Diba? So, that's it for this video. Hopefully, nakatulong sa ito. If nagustuhan mo yung tutorial na to, feel free to comment, I like it. Comment mo, I like it. Para alam ko naman na nakakatulong talaga yung ginagawa kong mga tutorial. So once again, this is Charlene Pakatang. Thank you for watching and thank you for supporting me. God bless you.